ayan na. So, tapos na ang inauguration by 10:30. So, di ba, ganyan lang kabilis na sa mga 30 minutes lang. Ribbon cutting, inauguration, speech sa harap ng mainstream media. Tapos, ayan na. Palabas na, paalis na si PBBM. So, yun nilagyan ng speaker, pinatugtog. Pinatugtog ang speaker, sadya, para harangan ang sigaw nitong ating mga kasama. So, di ba sarap magmura. Kaya nga, di sana, na lang, airpod na lang, yung anyway. Okay, andyan na si PBBM at yung kanyang entourage grupo. Tatlong helicopter. Alright, 3 chopper nakita natin dito. Ayun guys, okay. So abangan natin yung anong maging ganap pa dito right after. Alas 8 Gs dumating na nga si PBBM. Na ba si Mayor? Basti? Kuban? Wala. Okay, sige lang. Basta si PBBM sure ball na So, nang sila naka-position na yung mga kapulisan natin dito sa Davao City. Siyempre, yan para sa possible na pupunta ng mga militante grupo. Ano ba tawag dyan? Mga protesters. Protesters are expected. Tingnan mo, protesta. Mga tao, magdala placard, Wala man, Umurag-wala man, kay lockdown man. Oo, saba. Pero naka-ready sila. Para asa. Wala na, Okay. Para sa worst come worst para sa mga worst na scenario, na event. Pero wala naman siguro. Davao City, peaceful tayo dito, So yung connotation sa Davao City na safest city or yung talaga yung pinakakilala ang Davao City is the safest city talaga siya. So in all aspects, So kahit pa may mga dito, may mga VIP, PBBM, kahit pa the most hated president in the Philippines in the history, still, di ba, mga taga-Davao, walang mga taga-Davao dyan. Like, ibig sabihin is, wala lang, trabaho na lang, pasok sa trabaho, hayaan na mag-ribbon cutting and inauguration. At alam naman natin na yun talaga ay nasa constitution. Kung sino yung nakaupong presidente, sila talaga yung matik na mag-ribbon cutting. Hindi naman pwede mag-ribbon cutting sa Tatay Digong, kasi di naman na siya presidente, di ba? At hindi rin pwede si VP Sara Duterte kasi hindi rin naman siya presidente. Ganun yun, So parang depende na rin yata kung iimbitahan si VP Sara Duterte na kasama or sasama sa inauguration, so no problem. So napakainit na ng lugar, ibig sabihin yung yung klima, tirik yung araw. So ito lang yung mahatid ko sa inyo na news kaya dyan, di ba? Di lang yung update dito, current event sa Davao City Coastal Road sa may Tulip Rotunda Junction. So ito yung mga kasamahan natin mga vlogger. So doon sila naghanap ng mga kasulok-sulukan doon sa may malapit sa helipad, sa may open space, So iwan ko lang kung meron sila nakuha doon. Tawag nito, materials. So labasan na sila. So puntahan nga natin. Kasi na-transport na si PBBM doon sa kabila, sa location kung saan siya ribbon cutting inaugurate. Ay, sorry. So dito tayo sa Ridicas kung saan may mga kasamahan tayo ditong mga taga-Davao na mga nagpa-vlog at yung iba naman mga Duterte supporter, mga sumisigaw daw sila ng bringing home kanina. Hindi ko na nakuhaan kasi puntahan natin ngayon. So dito tayo sa taas ng restaurant na Ridicas kung saan kita ho natin itong 3 chopper helicopter, So sa Armed Forces, Air Force natin yan, So yan na. Possible na dyan sumakay si PBBM or ilan, depende sa 3 kung alin dyan.
Kasi tinanong ko yung kasamahan ko dito, yung mga hindi mo kasamahan, like nakasabayan lang ng mga vlogger, na kung nakita ba nila sa PBBM na bumaba. So wala daw, no? Wala sila nakita. So okay, kasi ako doon kanina, no? Doon sa aking inaabangan, pinupwestuhan sa gilid ng kalsada. So sila yung nagsisigaw na bring him home, ng mga kababayan natin sa Davao. I don't know kung taga Davao sila. So maraming thank you ho sa pagsigaw, bring him home, pero wala eh. Sa mga ganyang bagay, hindi na ako muna aasa. Oo. So focus na lang muna tayo sa dasal, no? And hope, ganun. Na sana ay magiging okay yung desisyon ni PBBM na mag-resign na sana siya, ganun, no? Ipabayan niya kay VP Sara Duterte ang bayan ng Pilipinas, kasi proven and tested din naman na talaga si VP Sara na mag-lead ng country. Kasi nga Davao City, the largest city in the Philippines in terms of land area. So kaya niyang napagyaman ang syudad, no? At napanatili yung kaayusan, na secure lahat. So ito yun ha, kita natin. Itong Philippine National Police Regional Office 11 PRO. Kanina pa yan dyan, early as 8 AM nung nandito tayo. Yun, yung helicopter. So ito ay location ito namin dito sa Davao City na Coastal Road. So ito siya ay ginagamit siya kapag may mga event like Kadayawan or Araw tsaka Pasko. So ginagamit ng lugar na to para tawag nito, lagyan ng mga amusement park ba, yung mga rides, Ferris wheel, ganun. So magagamit din siya kapag may maglalanding. Si VP Sara Duterte, minsan din siya nagpupunta sa Davao City, dito siya naglalanding. For example, pupunta sila ng Mati City nung may lindol. So dito naglalanding. Ginagamit talaga itong lugar na to as landing area, helipad. Nakalakaw na si PBB dito. Wala. Ay, TSGB, kayo na rin. Bawal daw mag-video. Bukang. So wala na videohan sa mga vlogger. Video. Bawal na mag-video. So hindi talaga natin matsimpuhan or makita rito kung saan na ba si PBBM. Basta naging ang hilig-hilig ni PBBM sa tawag na ito, private. So time check tayo, it's 10:22 ng umaga. So as you can see, as we can observe, andyan pa rin yung helicopter. Tatlo ho yan. Hindi ko alam kung saan siya nakatira dito sa Davao City, kung nasa hotel ba siya, no? Kaya comment nga dyan sa mga taga Davao, baka merong nagkatrabaho dyan sa mga high-end hotels. Ano ba mga high-end hotels sa Davao City? No? Siguro yung yung Discovery Samal. Yan ay pagmamayari yata ng kanyang mga kaibigan. Hindi rin, no? Basta Discovery Samal, yun ay yung pinakapangmayaman na hotel sa Davao City / Davao region, ganun. Or Davao Samal, Samal Davao. Yan yung pinaka high-end, no? Kasi tatawid ka pa ng bangka, hindi pala bangka, no? Tatawid ka pa ng dagat via speedboat, ganun, fast craft para makapunta sa hotel. And at the same time, yung security naman doon sa may Discovery Samar ay napaka high-end talaga ng alertness ng mga gwardiya nila doon. Like di ka makakapasok by land man o mapa by water, by ocean. So yan, merong chopper, helicopter, so meron ding helipad yung hotel na yun. So far yan pa lang pagkakalam ko na hotel sa Davao na mayroong helipad, yung Discovery Samal. So, 'di ba? Si PBBM natin ay siya, ang hilig-hilig niya talaga sa mga private gatherings, no? So, for example, yung ICI, no? Yung investigation, Independent Commission of Investigation, gano'n, no? So, napaka-private, no? Yan it's a public issue, public concern or concerning with the public. Pero hindi nila sinasa pribado nila. So maging ito rin ngayon ang inauguration natin dito sa ating tulay sa Bukana River Bridge, Davao City. Naka-private din. Ibig sabihin bawal puntahan ng mga ordinary citizens / civilians. Mainstream media lang yung pwede doon. Siyempre pag mainstream media, meron sinusunod na protocol yung mga yan. Meron silang sinusunod na alituntunin.
sa dalawa. Asan yung pangalawa? Hindi kita. Basta yung pangatlo ito. Black Hawk Down. So, yun na yung sasakyan. So, hindi na tayo aalis dito para mamaya kita na natin yung pagbalik ni PBBM dito. Di ko lang anong oras matapos yung magiging show, no? Yung magiging event dun sa Tulay. So, time check tayo. It's 10:25 na ng umaga. Pero kita naman natin kakarating lang, no? Like siguro mga 30 minutes na nakalipas. O nga pala, itong mga kasamahan natin dito ng mga tao, mga taga Davao sa restaurant kung saan tayo nakaakyat ngayon is sila ng mga Duterte supporter ho sila na ang sigaw ho nila kanina ay bring him home. So kung kayo kunyari kayo andito sa lugar nila, so kung sila sinisigaw nila is bring him home, kayo ano ang possible na inyong isisigaw sa harapan ni PBBM? No? So kung isa kayo sa mga tao dito or bigyan kayo ng chance ba na makalapit ng kagaya nito sa kay PBBM. So ano kaya possible na inyong isisigaw? Yun na nga ulitin ko, kung sila ang sinisigaw ay bring him home, ano ang inyong isisigaw kay PBBM? No? Bring him home. Ako naman, ano kaya isisigaw ko? Kung ako, kunyari, hindi ko alam, no? Hindi ko alam anong isisigaw ko sa kanya. Wala kaya sumigaw? Ba, ano lang, kumbaga wala rin namang mga di rin naman tayo papakinggan. So di ko alam kung ilang oras or ilang minuto tumatagal ang inauguration event. Kasi di pa rin nakabalik sobrang init, pero siyempre aircon naman yun parang sa malayuan kita natin na doon sa Baytulay merong malaking container van or something, no? Tent. Basta siya, parang basta air condition siguro yun o may Tsaka mahangin din naman doon kahit paano. Dito sa mga gatong lugar, basta as long as meron siyang meron lang as long as merong bubong, tapos yun, presko yung hangin galing sa dagat, so okay na yun, solved na yun. Solved na yun para hindi ka na maiinitan. Ito yung update ha, pang-apat na update na rin ito ngayon. Yun na nga, time check ulit tayo dito. 10:28 na ng umaga. So lockdown ang area, walang makakadaan na mga sasakyan, mga private vehicles, no, mga motorista. Bawal. Kasi nga andyan ang halal na pangulo na budol. Budol naman talaga kasi sa mga pangako. Ako hindi ako nabudol sa 20 peso na kilo ng bigas. Doon ako nabudol sa continuity. Kasi yung bigas kaya naman nating pagsikapan na makabili niyan Kaya natin magtrabaho, kumita ng pera para makabili ng bigas. Ang hindi natin afford as ordinary citizen, yung magpapagawa ng tulay. Ayan na. So ayan na. So yung kay Tatay Digong kasing ginagawang major projects, flagship projects, build project, yun yung pinakamahalaga kasi magagamit ng lahat ng antas ng tao. Oo. In all ages magagamit siya. So dahil sa kanyang pangakong continuity, ipagpatuloy niya raw ang nasimulan ni Tatay Digong, particularly sa build project, kasi hindi naman lahat ng mga tulay ayun pinapatugtog para hindi marinig ni BBM. Nako, grabe naman. Ganun ba yun? Talagang pinipilit nilang talagang intention nila na magbingi-bingihan si BBM. Ayan na. So tapos na ang inauguration by 10:30. So, 'di ba, ganyan lang kabilis na sa mga 30 minutes lang. Ribbon cutting, inauguration, speech sa harap ng mainstream media.
Tapos ayan na. Palabas na, paalis na si PBBM. So, yun oh. Nilagyan ng speaker, pinatugtog. Pinatugtog ang speaker, sadya, para harangan. Para harangan ang sigaw nitong ating mga kasama. So, di ba no? Sarap magmura. Kaya nga, edi sana, na lang, airpod na lang, yung anyway. Na, palipad na. Duterte! 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 Kahit ilang milyon pa ang ilalagay na speaker dyan para hindi marinig ni BBM ang sigaw ng mga taong bayan ng Pilipinas na Duterte pa rin, na siya din ay bangag, ganon, no? Hindi talaga, hindi matatakpan ng milyon na speaker ang sigaw ng sambayang Pilipino. Buong mundo sumisigaw, Duterte pa rin. Yan na, ha? Taxpayers money. Ganang gagastos dyan sa pinampasahod. Lahat no, ng meron sa presidente. Lahat ng mga privileges na nai-enjoy nila, it's people's tax, people's money. Pero kita nyo, di ba? Tinanggalan ng karapatan itong mga, meron namang karapatan itong mga kababayan natin dito sa Davao na sumigaw. Hindi naman sila pinagbawalan na sumigaw, hindi naman tinakpan yung kanilang mga bibig. Literal, hindi literal tinakpan, pero kung iintindihin natin, eto, yan o, proof. Yung speaker na yan, na ayaw nilang marinig ang taong bayan. O, yan na. Tinanggal na yung speaker. Kasi wala na si BBM. Diba, no? Galing, galing. Uwi na po sila. Ang speaker, wala na speaker, wala na. Langhiyang yan. Speaker, wala na. Wala. Wala na speaker, tinanggal na yung speaker.